Kung bibigyan ka ng budget para bumili ng brand new na sasakyan, anong brand ang pipiliin mo? Toyota ba agad ang pumasok sa isip mo? Honda? Mitsubishi? Nissan? Ano kayang mga car brands ang namamayagpag sa bentahan ngayong 2026? Pareho pa rin kaya ang mga hari ng kalsada? O may mga bagong challenger na unti-unting umaakyat sa rankings? Sabi nga ng automotive legend na si Henry Ford, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress." At sa sobrang dami ng pagpipilian ngayon, mula sa matitipid na city cars, matitibay na pickup, hanggang sa mga modernong hybrid vehicles, mas naging matindi ang labanan ng mga car brands para makuha ang tiwala ng mga Pilipino. Sa video na ito, aalamin natin ang top 11 pinakamabentang car brands sa Pilipinas ngayong 2026. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe for more contents like this. Handa ka na ba? Simulan na natin. Top 11. VinFast Auto Philippines. Isang pangalan na halos hindi pa kilala ng karamihan. Pero ngayon, kasama na sa listahan ng mga automotive brands na nakakuha ng higit 1,000 sales sa unang quarter ng taon. Ito ang VinFast. Karamihan sa mga brands sa ranking na ito ay dekada nang nasa Pilipinas. Pero ang VinFast, kakapasok pa lang nito sa local market noong 2024. At ito pa ang interesting mga kabida. Ang brand na ito ay galing pang Vietnam at isa sa pangunahing focus nila ay electric vehicles o EVs. Kung babalik tayo ng 2005 at may magsasabi sa iyo na balang araw, mas madalas na nating pag-uusapan ang charging station kaysa gas station, maniniwala ka kaya? Sa panahon na karamihan ay sanay pa rin sa gasoline at diesel vehicles, ang VinFast ay isang kumpanya na tumataya sa hinaharap. Hindi man sila kabilang sa malalaking pangalan sa ngayon, meron na silang 1,171 units sold ngayong taon. Kaya hindi imposible na sa mga susunod na taon, mas mataas pa ang kanilang mararating habang dumarami ang mga Pilipinong sumusubok ng electric vehicles. At ito ang nakakaintriga. Bagong brand pa lang sila sa Pilipinas. Paano kung ito pa lang ang simula? Top 10. Kia Philippines. May mga brand na matagal nang nasa paligid pero bigla na lang ulit na pag-uusapan. Isa na rito ang Kia. Nagsimula ang Kia sa Philippines noong dekada 90 at ilang beses na ring nagbago ang direksyon nito sa pagdaan ng panahon. Pero nitong mga nakaraang taon, parang may bagong energy na bumalot sa brand. At mapapansin mo agad kung bakit. Mula sa dati nitong simpleng imahe, mas naging moderno at agresibo ang disenyo ng kanilang mga sasakyan. May mga pagkakataon pa nga na kapag may bagong Kia model na dumaan sa kalsada, mapapalingon ka muna para tingnan kung anong unit yon. Parang cellphone industry lang minsan. May mga brand na akala ng marami ay tapos na. Tapos biglang babalik ng may mas agresibo na disenyo at mas maraming features. Ngayong 2026, umabot na sa 1,851 units ang kanilang naitalang sales. Hindi man sila kabilang sa pinakamalalaking automotive brand sa bansa, malinaw na may mga Pilipinong seryosong tumitingin sa kanilang mga sasakyan. Top 9. Hyundai Motor Philippines. May isang brand na halos 2 dekada ng bahagi ng maraming biyahe, family outing at road trips ng mga Pilipino. Ito ang Hyundai. Opisyal itong naging bahagi ng Philippine automotive market noong 2001 at mula noon ay nakagawa na ng sariling pangalan sa bansa. Kung lumaki ka noong 2000s, malamang nakakita ka na ng Hyundai Starex na ginagamit bilang pampamilya, shuttle service o minsan ay pangnegosyo. Pero ibang Hyundai na ang makikita mo ngayon. Bukod sa mga praktikal na sasakyan, mas agresibo na rin nilang pinapasok ang modern technology, hybrid vehicles at mga modelong may futuristic na disenyo. At isipin mo na lang, kabida, nung unang panahon, ang pinapangarap ng marami ay flying cars. Pero wala man tayong flying cars hanggang ngayon, unti-unti namang nagiging normal ang mga sasakyang may mas advanced safety systems at smart technology.
Ngayong 2026, nakapagtala na ang Hyundai ng 1,966 units sold sa unang quarter pa lamang ng taon. Kaya nananatili silang isa sa mga kilalang pangalan sa automotive industry kahit patuloy na dumarami ang kanilang mga kakumpetensya. At habang tumitindi ang labanan ng mga brand, isang tanong ang nananatili. Ano kaya ang magiging itsura ng karaniwang sasakyan pagdating ng 2050? Top 8. MG Philippines. Kung may award para sa brand na mabilis nakakuha ng atensyon ng maraming Pilipino nitong mga nakaraang taon, siguradong kasama sa usapan ang MG. Ang pangalang MG o Morris Garages ay may kasaysayang umaabot pa noong 1920s sa United Kingdom. Pero sa Pilipinas ngayon, pinamamahalaan ito ng SAIC Motor, isa sa pinakamalaking automotive company sa China. At dito nagiging interesting ang kwento. May mga taong unang nakarinig sa MG at nagtanong agad, saan ba talaga galing ang brand na ito? British ba? Chinese ba? Ang sagot ay medyo pareho. Dala nito ang mahabang kasaysayan ng isang classic British brand habang ginagamit ang modern technology at production ng SAIC Motor. Ngayong 2026, nakapagtala na sila ng 2,109 units sold, isang malaking numero para sa brand na ilang taon pa lamang nakilala ng maraming Pilipino. Kaya habang abala ang ibang brand sa pagtatanggol ng kanilang posisyon, tahimik namang umaakyat ang MG sa rankings. Top 7. Isuzu Philippines. May mga sasakyan na kapag nakita mo sa kalsada, parang may kasamang reputasyon. At isa sa mga brand na madalas maiugnay sa tibay at negosyo ay ang Isuzu. Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Philippine automotive industry ang Isuzu Philippines. Sa katunayan, maraming fleet operators, logistics companies at business owners ang pamilyar sa pangalan nito. Pero may isang bagay na kapansin-pansin. Kapag pinag-uusapan ang mga sasakyang pangtrabaho, delivery trucks at matitibay na diesel engines, madalas lumalabas ang pangalan ng Isuzu sa usapan. Hindi ito aksidente. Sa loob ng maraming taon, nakabuo sila ng reputasyon pagdating sa durability at fuel efficiency. 2 bagay na mahalaga lalo na sa mga gumagamit ng sasakyan para kumita ng kabuhayan. At ngayong 2026, umabot na sa 3,514 units ang kanilang naitatalang benta. Isang patunay na nananatiling matatag ang kanilang presensya sa ating bansa. Kaya habang ang ibang brand ay nakikipagkumpetensya sa pinakabagong features, may mga customer pa rin inuuna ang isang simpleng tanong. Matibay ba ito sa mahabang panahon? At minsan, yun lang ang tanong na pinakamahalaga. Top 6. Ford Motor Company Philippines. Kapag may nagsabing pickup truck, malaki ang posibilidad na Ford na agad ang pumasok sa isip mo. Matagal ng bahagi ng Philippine automotive scene ang Ford at sa loob ng maraming taon ay nakabuo ito ng matibay na presensya lalo na sa pickup at SUV segment. Pero hindi naman lahat ng bumibili ng pickup ay araw-araw dumadaan sa maputik, bundok o construction site. Minsan, ginagamit lang ito para sa trabaho, pamilya o simpleng peace of mind dahil kaya nitong harapin ang halos anumang sitwasyon. Parang payong lang minsan. Binili mo ito hindi dahil umuulan araw-araw, kundi gusto mong handa ka kapag dumating ang bagyo. At ngayong unang quarter ng 2026, meron ng 3,761 units na nabenta ang Ford Motor. At malaking bahagi nito ay nanggaling sa tiwalang matagal nang binuo ng brand sa mga Pilipinong motorista. Kaya habang pabago-bago ang automotive market, may mga pangalan na nananatiling malakas dahil alam ng mga tao kung ano ang aasahan nila. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mag-road trip mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, anong sasakyan ang gusto mong dalhin? Top 5. Honda Cars Philippines. Opisyal na nagsimula ang Honda Cars Philippines noong 1990 at mula noon ay naging bahagi na ito ng buhay ng maraming Pilipino.
Mula sa mga unang kotse ng isang pamilya hanggang sa mga pangarap na sasakyan ng mga young professionals, madalas lumalabas ang pangalan ng Honda sa usapan. At may dahilan kung bakit. Sa loob ng maraming taon, nakilala ang Honda dahil sa kombinasyon ng reliability, fuel efficiency at driving experience. Yung tipong kahit lumipas ang maraming taon, may mga lumang Honda pa ring maayos na tumatakbo sa kalsada. Alam mo kung anong nakakatuwang isipin? May mga sasakyan na binibili dahil kailangan. May mga sasakyan ding binibili dahil gusto mo talaga silang i-drive. At madalas, napapasama ang Honda sa pangalawang kategorya. Ngayong 2026, nakapagtala na sila ng 3,968 units sold. Kaya kahit napakaraming bagong kakumpetensya ang pumapasok sa merkado, nananatiling isa ang Honda sa mga pangalang mahirap baliwalain. At kung may pagkakataon kang buhayin muli ang isang klasikong kotse mula sa nakaraan, anong modelo ang pipiliin mo? Top 4. Nissan Philippines. May mga brand na tahimik lang, pero kapag tiningnan mo ang numero, mapapansin mong seryoso pala ang laban nila. Ganito ang kwento ng Nissan. Mahigit kalahating siglo nang may presensya ang Nissan sa Pilipinas. Sa loob ng panahong yon, nakagawa na sila ng iba't ibang sasakyang ginamit ng mga pamilya, negosyo at maging ng mga mahilig sa performance cars. Pero hindi lang kasaysayan ang dahilan kung bakit sila nasa listahang ito. Dahil nitong mga nakaraang taon, patuloy silang naglalabas ng mga modelong nakatutok sa practicality, comfort at modern technology. Hindi sila ang pinakamaingay sa industriya pero madalas silang kabilang sa mga brand na may matatag na base ng loyal customers. At minsan, yon ang mas mahalaga. Sabi nga nila, hindi lahat ng laban ay naipapanalo sa lakas ng ingay. Minsan, consistency ang tunay na sandata. At dahil dyan, umabot na ng 4,634 units ang kanilang naitalang benta ngayong 2026. Isang numero na sapat para makuha nila ang ika-4 na pwesto sa ranking na ito. Nahulaan mo na ba kung sino-sino ang natitirang 3 brand? Top 3. Suzuki Philippines. Nagsimula ang Suzuki sa Pilipinas noong 1970s at sa loob ng maraming taon ay naging pamilyar na pangalan para sa mga naghahanap ng praktikal at matipid na sasakyan. Sa katunayan, may mga pagkakataon na mas marami ka pang makikitang Suzuki sa masisikip na kalsada kaysa sa malalawak na highway. At may dahilan kung bakit. Habang may mga sasakyang ginawa para magmukhang malaki at agresibo, maraming modelo ng Suzuki ang nakatuon sa pagiging simple, magaan at madaling gamitin sa araw-araw. Kung pareho ka namang makakarating sa pupuntahan mo, mas gugustuhin mo ba ang mas malaking sasakyan o ang mas madaling iparada? Minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay hindi yung pinakamahal o pinakamalaki. Ngayong unang quarter ng 2026, nakapagtala ang Suzuki ng 4,950 units sold, isang bilang na naglagay sa kanila sa top 3 ng ranking na ito. Kaya habang abala ang ibang brand sa paghabol sa mas malalaking segment ng merkado, patuloy namang nakukuha ng Suzuki ang tiwala ng mga taong naghahanap ng sasakyang swak para sa pang-araw-araw na buhay. At isipin mo rito, ilang beses na kayang nailigtas ng isang maliit na kotse ang may-ari nito mula sa sakit ng ulo sa paghahanap ng parking? Top 2. Mitsubishi Motors Philippines. May mga pangalan na halos kasabay ng lumaki ng Philippine automotive industry. At kapag usapan sa sasakyan sa Pilipinas, mahirap alisin sa usapan ang Mitsubishi. Opisyal na nagsimula ang Mitsubishi Motors Philippines noon pang 1963. Ibig sabihin, mahigit 60 taon na silang bahagi ng biyahe ng maraming Pilipino. Naipanganak ka na ba noon, kabida? Bago pa man maisilang ang karamihan sa atin, may mga Mitsubishi vehicles nang bumabaybay sa mga kalsada ng bansa. At mararamdaman mo ang lawak ng kanilang presensya. Mula sa mga family vehicles hanggang sa mga pickup trucks, tila may Mitsubishi para sa halos bawat uri ng motorista. Pero ang mas nakakagulat ay ang laki ng agwat nila kumpara sa karamihan ng mga brands sa ranking na ito. Habang ang ibang manufacturers ay nasa ilang libong units pa lamang,
umabot na ang Mitsubishi sa 20,600 units sold ngayong unang quarter pa lang ng 2026. Mahigit 20,000 sasakyan sa loob lamang ng 3 buwan. Kapag pinagtabi mo ang mga sasakyang iyon, baka mas mahaba pa ang pila kaysa sa ilang expressway exits sa rush hour. Kaya hindi nakakapagtaka na nananatili silang isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya. At ngayon, isang tanong na lang ang natitira. Kung ganito kalaki ang lamang ng number 2, gaano kaya kalayo ang narating ng nasa number 1? Top 1. Toyota Motor Philippines. May mga brand na sikat, may mga brand na matagal na, at mayroon ding brand na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng isang bansa. Ito ang Toyota. Nagsimula ang Toyota Motor Philippines noong 1988, ngunit mas matagal pa rito ang kasaysayan ng Toyota sa bansa. Sa loob ng maraming dekada, naging pamilyar na tanawin ang kanilang mga sasakyan sa mga syudad, probinsya, negosyo, at maging sa mga pampamilyang biyahe. At kapag tumingin ka sa paligid, mapapansin mo agad, sa parking lot, sa expressway, sa subdivision, sa opisina, parang kahit saan ka lumingon, may makikita kang Toyota. Pero kahit gaano sila kakilala, iba pa rin kapag nakita mo ang aktwal na numero. Ngayong unang quarter ng 2026, nakapagtala na ang Toyota ng napakalaking 51,922 units sold. Oo, tama ang narinig mo, kabida. Mahigit 51,000 sasakyan sa loob lamang ng 3 buwan. Kung hahatiin mo yun kada araw, parang may daan-daang bagong Toyota na lumalabas sa mga showroom araw-araw. Kaya sa pagtatapos ng ranking na ito, Toyota ang muling humawak sa korona bilang pinakamabentang automotive brand sa Pilipinas ngayong unang quarter ng 2026. At ayan na nga, ang top 11 pinakamabentang car brands sa Pilipinas ngayong 2026. Mula sa mga bagong challenger tulad ng VinFast hanggang sa mga matagal ng pangalan gaya ng Mitsubishi at Toyota, nakita natin kung aling mga automotive brands ang nanguna sa bentahan ngayong unang quarter ng 2026. Ikaw, kabida, sangayon ka ba sa ating number 1? Maka-Toyota ka ba? Mitsubishi? Suzuki? O baka naman may paborito kang brand na mas gusto mo kaysa sa mga nasa listahang ito? At kung bibigyan ka ng budget para bumili ng brand new car, ano ang una mong pipiliin at bakit? I-comment mo na sa baba ang iyong paboritong car brand at ibahagi mo na rin kung anong sasakyan ang dream car mo. At kung nag-enjoy ka sa video na ito at may bago kang natutunan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga videos. Maraming salamat sa pananood. Hanggang sa muli, kabida!